Ito na, mga kababayan. Yung una nating pag-uusapan ngayon ay patungkol ito sa buwelta ni Isko na nag-trending ngayon na galit ang mga DDS. Nako, ultimo nga yung mga Iskonians nagagalit yata kay Yorme Isko. Nagagalit kay Yorme Isko. Bakit naman po kayo nagagalit? Na which is totoo naman ang sinabi ni Yorme. 'Di ba? Huwag kayong magalit mga DDS. Pati yung mga Iskonians na mga DDS, okay, magalit kay Yorme. Nagsabi lang si Yorme ng totoo. Ngayon mga kababayan, Nilo Aquino, hello po sir, and kay Ricky 70, hello po. Ma'am Irene Concepcion, hello po. Ma'am Princess Solomon, kay Ma'am Cynthia Siqueira, hello po. So ito po mga kababayan, ano pong kadahilanan kung bakit galit na galit ang mga DDS dito sa mga buwelta ni Yorme sa araw ng Lunes doon sa flag, yung flag ceremony niya sa harap ng City Hall ng Maynila na kung saan nasaktan ang mga DDS. Nagsabi lang naman si Yorme Isko ng totoo. Ito po kasi mga kababayan. Kung naalala nyo po, balita po kasi si Yorme ngayon patungkol dyan sa mahal daw na singil na basura sa Maynila at kaibigan daw ni Isko at lagi daw niyang kasama sa mga biyahe sa ibang bansa itong contractor itong garbage contractor. Na which is dati daw ang singil ang singil daw mga kababayan, Ma'am Imay Parba, hello po sa dyan ma'am sa Hong Kong. Ang singil ng Maynila, mga kababayan, ay 1.5 lang. Ngayon daw umabot na ng 15 to 18K sa mga negosyante na mga nag-aano ng basura, nagtatapon. So ngayon mga kababayan, kung naalala niyo, binalita po ito sa Billionaire News Channel, itong kay Yorme Isko. Ito po ipapanood ko sa inyo muna itong patungkol sa Billionaire News Channel, mga kababayan, na na-issue nga itong si Isko. Isko Moreno. So ngayon mga kababayan, bukod dun sa na-issue, ay ito na nga, may sagot si Yorme. Pakinggan niyo po muna mga kababayan. Nasa sentro ng kontrobersya si Mayor Isko Moreno. Ito Nasa sentro ng kontrobersya si Mayor Isko Moreno. Sa gitna kasi ng taas singil sa basura sa Maynila, nabisto ang tila closeness niya sa isang garbage contractor. Yan ang exclusive at So ngayon mga kababayan, dito kasi sa balita ng Billionaire News Channel, medyo masakit nga naman. Sa kabila ng mahal daw ng singil ng basura sa Maynila, nabisto daw na ang closeness nitong contractor at si Yorme. So nabisto, saan doon yung pagiging closeness? Paano naging bisto? Higit sa lahat, itong contractor ay mga kababata ni Yorme yan, mga kaklase niya at kaibigan niya. Mga kababayan, kaya natural po, magiging close niya yan. Bukod sa kanyang kababata, kaibigan, kaklase. Diba? So, asan dun yung nabisto? So, ngayon si Yorme, siyempre, umiinit ang ulo. Diba? Kasi dyan pa lang sa closeness ng kanyang kaibigan, kababata, kaklase, inisyo na. So, kung mahal man ang singil ng basura, walang kinalaman dun yung pagiging kaibigan ni Isko at ang itong garbage contractor. Pakinggan natin. Pakinggan natin Tila may pera sa basura. Nakalap ng Billionaire News Channel ang mga litrato ni Manila Mayor Isko Moreno kasama umano si Nel Velasco ng Leonel Waste Management Corporation. Ito ang long-time garbage contractor ng lungsod ng Maynila. Ayon sa source, close friend at travel buddy ni Mayor Isko, si Nel. Lumutang ang mga litrato sa gitna ng issue sa paglobo ng garbage fees na siningil ng Manila LGU na inirereklamo ngayon ng ilang mga negosyante sa lungsod. Nakilala namin si alias Miguel, isang supplier sa tech industry na ikinabigla ito. Sa taong 2025 kasi, nagbayad lang si Miguel ng 1,200 pesos para sa garbage fees. Pero pagpatak ng 2026, umabot na ito sa 14,400. Sa 4 na taon daw niyang pagnenegosyo, ngayon lang niya naranasan ng ganito kamahal na singil sa basura. So ngayon mga kababayan, ito. Ako, wala pa akong kinalaman sa City Hall ng Maynila. Pero para po sa akin, buti nga ang singil ganyan lang. Alam nyo ba magkano ang singil ng mga nagtatapo ng basura sa Singapore? Lalong-lalo na yung mga businessman, businesswoman sa Singapore. Mas mahal pa dyan.
Yung mga garbage na nagtatapon na mga kababayan sa Singapore, napakamahal po ng bayad ng mga Singaporean sa pagtapon nila ng basura. Mga kababayan, pasalamat nga tayo, ganyan lang ang singil. At saka ito po mga kababayan, kung ayaw mong magbayad ng mahal na basura, ito ang gawin nyo. Huwag kayong magkalat at iwasan yung magkaroon ng basura. Alam nyo yung pagmahal ng singil na yan, disiplina yan. Disiplina yan sa mga taong burara. Alam nyo ba, nung pag-alis ni Isko, nung pumalit si Hani Lacuna, ang baho ng Maynila, ang dumi ng Maynila. Totoo yan, mga kababayan. Kaya kung mahal man ang singil, disiplina yan. Kung ayaw mong magbayad ng mahal, di wag kang bumuo ng basura. Diba? Kasi burara kayo. Alam nyo ba? Mabilis magtapon, pero mahirap i-dispose. Kasi bakit? Hindi tayo katulad sa Singapore na kada tapon ang basura sinusunog, ginagawang isla. Ang Pilipinas, ang basura tinatambak. Once na sunugin mo yan, masira ang kalikasan, mag-air pollution, mabutas ang ozone layer, tayo ang magkaroon ng sakripisyo pagdating sa mga sakuna. Bakit? Susunugin mo ang basura, mabutas ang ozone layer, magkaroon ng pagkakamali sa climate change, tayo ang magsasakripisyo. Tandaan nyo yan. Yung pagmahal ng singilin, disiplina yan. Hindi yan sa pangungurakot. Take note, not only in Philippines, Japan, Singapore, Hong Kong, tignan ninyo kung gaano kamahal ang pagsingil nila sa mga nagtatapo ng basura. Disiplina yan. Kung ayaw mo magtapon ng mahal, kung ayaw mo magbayad ng mahal, di wag kang bumuo ng basura. Iwasan mong mag-ipon ng basura. Kaya kung may kunti kang basura, itapon mo na habang makunti pa lang. Huwag mong itambak-tambak. Di ba? Sa taas ng pagsingil ng basura, mabilis magtapon mga kababayan, pero mahirap mag-recycle niyan. Kasi wala tayong makinarya sa Pilipinas na katulad sa Singapore na kapag tinapon, sinunog, ginawang isla, ginawang abo, tinambak, ginawang island or man-made island. Pareho sa Singapore. Sa Pilipinas walang ganun. Sa Japan ganyan din. 'Di ba? So sa totoo lang, mga kababayan, yan po ang katotohanan. Kaya ngayon, eto na nga. Dahil sa reklamo daw na ang mahal daw ng singil, may corruption daw na nabubuo sa closeness ni Yorme at doon sa garbage contractor. So, kung kwento lang naman, walang patunay, iwasan nyo na. Kasi pag si Yorme nagsalita, wala naman siyang sinabing pangalan, maraming nasasaktan. Katulad nito, bukod sa inisyu ng closeness ng garbage contractor, mga kababayan, may namumuo daw korupsyon. Kaya tinawag nilang is-corrupt. Is-corrupt daw si Yorme. So dito nakalagay, Neil Velasco Lionel at Isko Moreno is-corrupt. Ayan ang mga nilalagay nila sa picture, mga kababayan. So ngayon, di ba? Totoo yan mga kababayan. Kung ayaw nyo magbayad ng mahal, disiplinahin nyo sarili ninyo. Alam nyo, sa totoo lang, ang Maynila ang number 1 na mabilis bumaha. Bakit? Saan kayo nakakita simula nung pag-upo ni Yorme, nung binaha ang Maynila? Para kang nanalamin sa tubig, nakikita mo yung kalsada at hindi lumulutang basura. Kung di, nakikita mo ang linaw ng tubig nung binaha ang Maynila, nung pagbalik ni Yorme. Pero dati putang ina yung mga esterong nilinis niya. Ako mismo saksi niyan, vlogger ako ni Isko noon eh. Yung estero ng Maynila, ilang estero yan, pinalibutan ng mga university dyan sa Maynila. Lalong-lalo na yang dyan sa tawag dito, Recto, Avenida, papuntang Espanya, papuntang Quiapo, papuntang Nagtahan, Santa Mesa. Yang mga estero dyan, yung mga ilog dyan, napakadumi yan. Nilinis ni Isko yan. Pinalinis lahat. Ultimo nang nasa CEO dyan sa may Avenida, tawag dito, sa may Bindiola, Ligarda, napakalinis ng ilog. Pero nung nawala si Isko, nung si Hani ang pumalit, apakadumi. Bumalik si Isko ngayon. Kaya mahal ang singil. Kasi bakit? Saan mo ipagtatapon yung mga basurang naiipit na naman ulit sa mga kanal? Diba? So ngayon, mga kababayan, eto na.
Sumagot si Isko. Ito ang sagot ni Isko, mga kababayan, na which is, hindi naman si Isko nagpatama sa mga DDS or kay Digong, galit na galit ang mga DDS. Paano ba naman? Ito po, nangako kasi si Isko, mga kababayan, na hindi daw niya bibitawan ang Maynila sa loob ng 10 taon. Sabi niya, nung binitawan ko, dumugyot, dumumi ang Maynila at pumangit. Ngayon, hindi ko iiwan. So ito po, pakinggan ninyo, mga kababayan. Pulutan na naman nila ako sa politika. Mm. Huwag na kayo umasa. Tayo kayo na lang magpresidente. Total, makukulong din naman kayo pagkatapos eh. O, diba? Mga kababayan, siniraan daw nila si Isko ngayon kasi alam nila na sa 2028 tatakbo daw presidente. So, ultimo basura, inisyu si Isko. Pati daw yung utang ni Isko noon na iniwan kay Hani Lacuna ay sinisi pa kay Isko. Si PBBM nga, iniwan ni Digong ng 14 trilyon. Nagsabi ba si PBBM ng putang ina si Digong, ako ang nagsalo? Wala kayong narinig kay PBBM na sinisi si Digong. Kasi bakit? Natural po yan, gawain po ng presidente yan. Eh, saan ka ba naman kukuha ng pera? Alangan man huhugot ka sa sarili mong bulsa. Kaya? So ngayon mga kababayan, pati doon inisyo si Isko. So ang sagot ni Isko, parang ako na naman ngayon ang pulutan nila sa politika. So ang sabi ni Isko, wag po kayong mag-alala. Kayo na lang po magpresidente. Mga kababayan, totoo bang DDS ka? Hoy, mix Purimor, hindi po ako DDS, putang ina po yung mga DDS. So ngayon mga kababayan, ito po ang tanong. Sabi ni Isko, kayo na lang po ang tumakbong presidente. Total, pagkatapos nyo namang umupo, makukulong din naman kayo. Mga kababayan, galit na galit ang mga DDS. Hindi nila matanggap. Binanatan daw, pinatamaan daw si Digong at si Sara. Kayo na lang ang umupo. Total, pagkatapos nyo namang maging presidente, nakukulong naman kayo. Yan, mga kababayan. Unang buwelta pa lang ni Isko yan. Mga DDS na sakta na. Wala namang sinabi si Isko. Na si Digong to, si Marcos to, si Erap to, di ba? Si Gloria to. Wala namang sinabi si Isko. May binigkas bang pangalan? Narinig nyo, mga kababayan? Ang sabi ni Isko, mukhang ako na naman yung pulutan nila sa politika. Wala pang 2028, siniraan na. Kasi ang akala nila, 2028 daw, tatakbo na naman daw si Isko, pagiging presidente. Tandaan ninyo, mga kababayan, Diyos ko, may 2 termino pa si Isko. 2028, unang pa lang, second term pa lang niya yan. 10 taon pa nga daw siya. Sabi niya, kayo na lang muna magpresidente. Hindi ko iiwan itong Maynila. Total, 10 taon pa naman yung termino ko dito. Tignan nyo mga kababayan. Huwag na kayo umasa. Tayo kayo na lang magpresidente. Total, makukulong din naman kayo pagkatapos eh. Mukhang hindi pa sila nakamove on sa eleksyon. At mukhang pulutan na naman nila ako sa politika. Huwag na kayo umasa. Tayo kayo na lang magpresidente. Total, makukulong din naman kayo pagkatapos eh. Naging habit na natin yan. I really don't care. With all honesty. I owe it to the people of Manila. This second win. I owe it to you. I will stay. I will stay if you allow me for the next 10 years of our lives. Huwag na kayo umasa. Diba? I owe it to you, people of Maynila, na sa pangalawang pagkakataong nanalo siya pagiging mayor, hindi niya bibitawan ang Maynila at pinapangako niya ng another 10 years ang Maynila ay aalagaan niya. So total, makukulong lang din naman daw pagkatapos. Kayo na lang magpresidente, total makukulong din naman kayo. Pagkatapos, alam mo yung mga kababayan, si Isko kasi kapag bumira, walang sinasabing alam nyo ito si Isko at si Trillanes, tandaan ninyo mga kababayan, magkaalyado yan. Si Isko po ay aksyon demokratiko. Si Trillanes po ay aksyon demokratiko. Tandaan ninyo yan, kaya never po mga kababayan mangyari na si Isko ay maging DDS. Putang ina nyo, mga tanga ba kayo? Di sana si Isko doon na sana sa PDP Laban sumali. Diba?
Oh, mga tanga-tanga, di ba, Ma'am Arlene Orleans? Oh, huwag po kayong umasa na si Isko ay makadigong yan. Tanginan nyo mga DDS, mga tanga-tanga ba kayo? Si Isko, Aksyon Demokratiko. Si Digong, PDP Laban. Eh, di ba kalayo? Oh, Aksyon Demokratiko, PDP Laban. Di ba layo? At take note mga kababayan, ang mga kaalyado ni Isko sa Aksyon Demokratiko, isa na si Trillanes dyan. Kaya sabi ni Isko, huwag niyo po kayong umasa. Kayo-kayo na lang tumakbo sa pagka-presidente. Total, pagkababa niyo, makukulong lang din naman kayo. Utang ina, sapul galit ang mga DDS. Galit na galit yung mga DDS. Diyos me, Marimar. Ayan, dito tayo eh. Kasi mga kababayan, kung naalala ninyo, plastic daw kasi ang mga taga Maynila, sabi ni Sara. Oo, lalong-lalo na daw yung mayor niyo dyan, plastic. Gikapoy na daw siya sa mga taga Maynila, kay plastic daw ang mga taga Maynila. Eh, gusto nyo makita? Anong sabi? Actually, mga kababayan, una pa lang niya nabanat ni Isko. Sa loob ng isang taon, ngayon pa lang si Isko bumanat. Pero walang sinabing pangalan. Pero ang mga DDS, mga guilty, alam nyo naman yung mga DDS, hindi naman sila ang sinabihan, ang gigilty. Ito, Sara, plastic, taga Maynila. Tignan nyo mga kababayan. Ito. Uy, naku, anong mga taga Manila? Uy, grabe ka plastic ang mga tao. Ikapoy, naku, anong mga taga Manila? Uy, grabe ka plastic ang mga tao. Ikapoy, naku, anong mga taga Manila? Uy, grabe ka plastic ang mga tao. Diba? Napagod na daw siya sa mga taga Maynila kasi grabe ka plastic daw ang mga tao doon. Actually, Sara, hindi ka naman plinastic ng mga taga Maynila. Ikaw ang sumugod doon. Yeah? Kaya sabi niya, gikapoy na daw siya. Sa madaling salita, napagod na daw siya. Paano ba naman kasi? Diba? Pumupunta ka ng Maynila, sumusugod ka. Taga Mindanao ka, susugod ka ng Maynila. Tapos ngayon yung mga tinaas mo doon, hindi na nanalo, napahiya ka. Di ba? Di ba? Diyos mo, Marimar. Susugod ka sa Maynila, tapos wala ka naman daw ambag sa syudad nila, tapos pagmumurahin mo yung mga politiko doon. Kaya yung tingnan mo, minamalas, alam niyo sa totoo lang, lahat ng mga ini-endorso ni Sara, minamalas. Yung Duterte, 10, 3 lang na karga. Yung mga kongresista ng Maynila na inendorso niya, sabi ng mga kongresista, siguro putang ina, dapat di na lang kami nagpa-endorse sa'yo, putang ina ka, di kami nananalo. Diba? Si Nieto, inendorse niya, di nanalo. Sino pa? Si Joey Uy, hindi nanalo, lahat talo. Tapos pumupunta siya ng Batangas, binira si Luistro, hindi rin siya nanalo. Putang ina, minalas-malas. Kaya sasabihin ninyo, Duterte lang malakas. Sobrang lakas nga, di nga nakalaya, kulong nga eh. Kaya tignan nyo. Lahat ng mga inendorso ni Sara sa Maynila, minamalas hindi nanalo. Kaya, nung hindi nanalo, ang sabi niya agad, gikapoy naman ko sa mga taga Maynila, yung mga plastic, grabe ka plastic ang mga tao diya. Putang ina, pupunta-punta ka, feeling malakas kang animal ka, wala ka namang lakas, kasi nga bobo ka nga, di ba? Ganda ka nga lang bumabawi, wala ka namang utak, di ba? Pagkita sasabihin mo, grabe ka plastic, ikapoy naman ko sa mga taga Maynila, okay, grabe ka plastic ang mga tao diha. Paano kanila siseryosuhin? Pupunta ka ng entablado tapos pagmumurahin mo sila, paglalaitin mo sila, yung mga nilalait mo, mga kapwa Manilenyo yan. Kahit magkalaban sa politika yan, mga Manilenyo yan, nagtutulungan yan, parang mga Muslim yan. Ang Muslim kasi, kahit hindi mo kakilala, once na binugbog yan, pag nakita ng kapwa Muslim yan, nagtutulungan yan. Ito, paalala ko kapag ka mga ordinaryong Kristiyano, huwag kayong makipag-away sa mga Muslim. Bakit? Kung maaari, makipag-ariglo kayo, kausapin nyo ng ayos. Kasi kapag nakipagbugbugan ka dyan at nakita ng kapwa Muslim, pagtutulungan ka dyan, uuwi kang bali. Sabi nga ni Trixie Cruz Angeles kayo si Claire Castro, appendix lang, walang latay. Ganyan ang mga Manilenyo, Sara. Pupunta ka doon, na kalayo-layo mo, galing ka sa kanal. Diba? Lumuwa ka, umahon ka mula sa kanal, tutungtong ka sa entablado, tapos pagmumurahin mo yung mga Manilenyo doon, paglalaitin mo, talagang paplastikin ka ng mga yan.
Kaya yun, mga kababayan, yung buwelta ni Isko, nasaktan mga DDS. Ikaw ba naman sabi ni Isko, kayo-kayo na lang tumakbong presidente. Ya? Total, pagkatapos nyo, makukulong lang din naman kayo. Galit na galit mga DDS. Bakit? Totoo naman talaga. Sinabi naman ni Isko, total, magpresidente ka. Tapos pagkatapos ng termino mo, kukulong ka naman. Tapos take note, international pa yung kulungan. Dahig. Kaya ayaw ni Isko tumakbo. Sabi ni Isko, takbo ako presidente. Tapos pagkatapos ang termino ko, ay, kakalakas-lakas na ang power ko. I am Rodrigo Roa Duterte. Tapos kulong sa dahig. Galit na galit ang mga DDS. Gustong manakit. Aray ko, aray mo, aray ko po. Isang araw, nagmamaneho sa Cubao. Pip, 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 pip. May nakita, isang magandang dilag. Pip, 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 pip. Maganda kaso bobo. Ay, Diyos mio, Marimar, diba? Ma'am Rowena Marzan official. Galit na galit ang mga DDS. Gustong kagatin si Isko. Totoo, ulitin ko ha. Huwag kayong magkasaktan mga DDS. Totoo naman sabi ni Isko. Di ba? Hindi niya iwan yung Maynila. Siyempre, Huwag na kayong umasa. Kayo na lang magpresidente. Total, makukulong din naman kayo pagkatapos. Ang hindi pa sila nakamove on sa eleksyon. At mukhang pulutan na naman nila ako sa politika. Huwag na kayong umasa. Kayo na lang magpresidente. Total, makukulong din naman kayo pagkatapos. alam nyo, mga kababayan, alam nyo yung alam nyo, sa totoo lang, sabi ko nga noon, nung malapitan ko si Yorme, ang sarap bigwasan sa gilid, no? Ang sarap bigwasan. Alam niyo kung bakit? Alam niyo, nagsasalita siya seryoso, pero yung isip niya natatawa na siya, pinipigilan lang. Alam niyo kung nandun ako niyan sa flag ceremony na yan, putang ina, mababahakak talaga ako sa, naku, ang lakas siguro ng tawa ko niyan. Ay, Diyos ko. Pero Pulutan na naman nila ako sa politika. Huwag na kayong umasa. Kayo na lang magpresidente. Total, makukulong din naman kayo pagkatapos. Diba? Yung mukha ni Isko. Kayo na lang magpipresidente. Total, makukulong lang din naman kayo pagkatapos Mga DDS, galit na galit. Huwag na kasi kayo umasa. Di ba? Sabi nga ni Yorme, huwag na kayo umasa. Kayo na lang magpipresidente. Total, makukulong din naman kayo pagkatapos Ang sakit na. Walang sinabi si Yorme, pero yung mga DDS, putang ina, pulutan si Isko. Sabi nila, ayan na naman si Isko Rap, si Binta Boy. Yan na naman kakalat na naman na. Putang ina to, mga bobong DDS talaga. Walang sinabi si Isko, May sinabi ba si Yorme? Malay nyo, minsan si Yorme, bibisita yan dito sa live natin. Actually, dati, ilang beses ako binibisita niyan sa live. Di ba, Yorme? Walang sinabi si Yorme dyan. Kaya mga DDS, huwag kayo masaktan. Sabi nga ni Yorme, mahal ko ang Manilenyo. Di ba? Anong sabi ni Erap? Mga Manilenyo, ang mga taga-Maynila, mahal ko kayo. Walang kaibigan, walang kamag-anak. Basta Manilenyo, tulungan ka namin. Magtapon kayong basura, sisibutin ko. Mga Manilenyo, walang sinabi si Isko. Kaya wag kayong magalit. Kayo yung unang bumira kay Isko. Sinabihan nyo, Isko Rap, Benta Boy. Tapos ngayon nagsalita lang naman si Isko. Wala namang sinasabi. Iyak na iyak kayo. Trending na naman daw. Mga Manilenyo. Ay, Diyos ka. Diba, mga kababayan? So, ito pa, mga kababayan. Dito tayo sa sunod. Sunod ngayon, mga kababayan. Tapos na tayo dyan kay Yorme. Iiyak na yung mga ano dyan Iiyak na yung mga DDS.
O, ngayon sunod, DDS na naman to. Huwag kayo masaktan mga DDS ha. Puro kasi kay palpak. Eto, sunod mga kababayan. May nakita kasi ako dyan, may nag-comment. Ang sabi,